Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto, en punto, alas 6:04. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Kasado na ang National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo na isasagawa hindi lamang dito sa Quirino Grandstand sa Maynila kundi maging sa ilang lungsod sa bansa. Alas 4 pa lamang ng hapon kahapon ay marami nang dumating na bus sakay ang mga miyembro ng INC at lalo itong dumami sa magdamag habang puspusan ang paghahanda ng pulisya at paghihigpit sa mga protokol ng seguridad kabilang ang mga barikada at K9 unit. Nasa 5,000 pulis ang dineploy ng PNP sa Quirino Grandstand upang matiyak ang kaayusan at kapayapaan sa gaganaping Peace Rally. Ang mga nasabing pulis ay involved sa crowd control, anti-criminality operations at traffic enforcement. Ang Peace Rally ng Iglesia ni Cristo ay bilang suporta sa panawagan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na huwag ituloy ang planong impeachment laban kay VP Sara Duterte. Isyu ng bayan, katotohanan, 2x2. At maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. Hi. Maganda morning. Lamig. Lamig. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? Walang pasok dito sa Maynila at sa Pasay. Yes, Ayan. sa Pasay. Sa Quezon City, yung nire-request natin nung nakaraan, kung batsero na maihabol, wala raw face-to-face classes. Walang face-to-face classes sa mga eskwelahan. Sa mga eskwelahan. At mukhang may mga nagsuspindi na rin ng pasok sa QC. Oo. Sa mga private schools. Bakit? Ayun. Ano tong sinasabi ni si Mother ba tong nagsabi na to? Na ang Quezon City ano ba to? Buong Quezon City ay wala na rin pasok sa trabaho? Ano ba? meron bang gano'n na Mother? Paklaro mo nga yan na Mother. Ito. Quezon City rin po walang pati government classes. At government work. Sa opisina sa gobyerno sa QC ay wala na rin, UL. Oo. Tapos sa private ay bahala na yung kanya-kanyang mga opisina. Yung pala. Yun, no. Talaga naman dito pa lang ho sa paligid ng CCP complex punong-puno na ng mga sasakyan at napakaraming mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ang nagmamarcha na ngayon mula rito sa CCP complex papunta dyan sa Quirino Grandstand. Ito, dito sa paligid ng DZRH. Ayan, no?
Mga nakasuot sila ng kamisetang tulad po ng suot namin ni Kumbachero. Ayan. Ano nakasulat, Kumbachero? National Rally for Peace. Ayan. So, subaybayan natin ito sa kabuuan hanggang mamayang hapon ho ito, hanggang mamayang gabi. Yuel, ha? Nakalatag ba ang ating mga RH reporters? Mamaya at hingan natin ang mga situational report ng ating mga reporters. At doon naman ho sa mga wala namang sigurong importante kayong lalakarin dito sa mga gawing ito. Iwasan na muna para hindi na kayo maabala. Dahil napakarami hong mga sasakyan ang mga nakaparada ngayon. Bagamat madadaanan pa rin itong paligid lang ho ng DZRH dito sa CCP complex. Punong-puno na ho ng sasakyan. Bagamat nadadaanan pa rin. Meron namang iniwang tama yung sinabi ni Chairman Don Artes. Yan. Na wag magdo-double parking para operational pa rin, magagamit pa rin ng mga pangunahing lansangan natin. Ayan. Ang Ross Boulevard ay bukas pa rin. Pero ewan ko lang, doon sa may Quirino Grandstand, hindi na yan. Malamang hindi na. Sarado na yan. Sa dami ho ng mga tao ngayon. Ayan, napakarami pala nating mga video simula pa kagabi ng mga naglalakad ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo papunta dyan sa Quirino Grandstand. Kahapon, ikaw rin Kumpachero, magkasunod pala tayong nakagawi doon. Nakapunta ako kagabi dyan sa may Quirino Grandstand. Ako naman, Kumpachero, maayos yung may mga gumagabay sa iyo kung saan ka pupunta, kung saan ka dadaan. Oo, at kagabi akala mo umpisan dahil nagpa-practice yung na mga tapos may ginawa pa lang bukod na stage do sa bukod sa Quirino Grandstand, may naka-advance na stage na ginawang malaki. Ayun, kaya kagabi pa lang parang may nagpa-practice doon na bande. Meron nandun sila Rapido. Maganda. Ayan. At siyempre, ang mga kaganapan ho sa araw na ito, simula na po ng election period. Nagsimula ho yan kahapon, January 12. Simula rin naman ang implementasyon ng gun ban. Ayan. Kaya ho yung mga law-abiding citizen, yung mga kumuha ng permit to carry, yung may license to own and possess firearms, hindi na ho pwedeng magdala ng baril yan. Ang makapagdadala na lang na ngayon ng baril ay mga kriminal. Ayun. Yung mga dati ng mga nagdadala ng baril kahit bawal. Ayan. Kaya doble ingat ho tayo ngayon. Tama. Pwede bang lahat ng may baril mag-file ng exemption sa COMELEC? Dapat ganun nga Kaya lang, mukhang specific yung kanilang binibigyan ng exemption may mga automatic exemption pero pwede ring mag-apply. Ayan. Chairman George Garcia. Bekenemen. Baka pwede namang mai-apply namin ng exemption ang basuka. Ang basukang gamit ni Kumbachero dito. Ayan. So, election period, nagsimula na ho yan. Ano ba ibig sabihin nun? Ibig ba sabihin, kandidato na silang lahat? Ayan na. Yung mga tanong na yan. Yung bang mga kabawalan sa panahon ng eleksyon ay magsisimula ng ipatupad? Mapakagandang katanungan yan. Ayan, At ang lahat ba'y susunod sa mga patakarang ipinatutupad? Ayan. Tuloy-tuloy po ang ating balitaan. Ang mga Kumbachero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2 por 2. Nagbabalik pala ang ating bagong malakas promo. Ayan at kahit na ganitong merong National Peace Rally, ay mamimigay ng limpak-limpak na 1,000 piso. Yun. Ang ating malakas agent na si Sherin Alfaro siya daw ay nandyan sa Barangay Pedro Cruz, San Juan. Saan ba yun? Sa ano bang banda yun? Saan ba banda yan, Sherwin? I-text mo nga sa amin. Barangay Pedro Cruz, San Juan. Sa mga taga Barangay Pedro Cruz, San Juan, lakasan na ninyo ang inyong mga radyo at telebisyon nang kayo'y swertehin sa araw na ito.
pagbabalik ng DZRH promo, tama-tama kumbatsero sa survey na inilabas ng Okta Research Okay. na nagsasabi na ang inflation Ayan. ay isa sa pangunahin na gustong asikasuhin ng mga mamamayan o bigyan ng pansin ng pamahalaan. Oo. Yung mataas na, mabilis na pagtaas ng presyo ng bilihin. Oo, ito. Inahanap ko nga dito, baka merong nakalagay dito na unahin ng politika eh. Walang ganun. Wala. Talagang, walang ganun. ang sabi dito, kumbatsero, ang kalusugan, kalusugan ay number one na concern. Most urgent concern. Most urgent na concern na dapat atupagin ng gobyerno. Ito po yung survey ng Okta Research. Tapos yun yung inflation. Sumunod ay access to affordable food. Ibig sabihin nito ay para may mabili agad na mura. Na murang pagkain. Ang ating mga improving wages. Ayan, Pagtaas ng sweldo, pagbaba ng kahirapan at paglikha ng mga trabaho. Ayan. Ito mismo. Yan ang tamang-tama. Yung inilabas na yan ng Okta Research dito sa isasagawang National Peace Rally na ang panawagan, ayan nga. Ito unahin. Ito unahin kaysa babag kahit o away. Pagkakabahagi dahil sa politika. Oras po natin. Mr. Jalamtang Lakyam Chap Gohun 6:15 ng umaga. ACS Balita. Susunod na. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Monday, January 13, 2025. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Paglago ng ekonomiya, mataas na revenue collection, ibinida ng Pangulong Bongbong Marcos sa mga miyembro ng Diplomatic Corps na dumalo sa Vinde Honor. Inflation nananatili pa ring top concern ng mga Pilipino ayon sa Okta Research Survey. Naudlot na meeting ni na Pangulong Marcos, Biden at Prime Minister ng Japan itutuloy ngayong umaga. Panibagong round ng oil price hike kasado na bukas. National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo sinabayan naman ng transport strike ng grupong Manibela. 5 gumagawa ng singsing gamit ang 10 pisong barya arestado sa Siquijor. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Pasadahan muna natin ang ating mga average reporters. Unahin natin ang pinakabata. Si RH29 Boy Gonzales mula dyan sa Mel Lopez Boulevard. Kumusta ba ang sitwasyon dyan? RH29 Boy Gonzales. Coming boy! Jerry, Anthony, naglakad kami mula dito sa Kapulong Street, kanto ng Mel Lopez Boulevard. Dahil dito pa lamang sa Anda Circle ay hindi na pinapasok yung mga sakyan. Mula sa Kapulong, Moriones, nasabayan ko sa paglalakad ang mga taga-distrito ng Tarlac, yung mga taga-lokal ng Panique, Tarlac, may lokal ng Bataan at yung kasabay ko rito sa may Anda Circle ay taga Bulacan naman, Pandi, Bulacan. Ang kahaba nitong Mel Lopez Boulevard, sa mga motorista, sarado na po kasi itong mula dito sa Anda Circle ay sarado na.
pagbaba pa lang ng pagkakit namin ng Jalpan Bridge, Oo. ay masikip na doon at naglalakad na ang napakaraming miyembro ng Iglesia ni Cristo na pawang nakaputi at naka-t-shirt ng National Rally for Peace. At may mga placard din ako nakita, ang nakalagay rito, magkaisa para tumatag ang bansa. Pagkakasundo, hindi pagkakagulo. Peace for the Philippines. Bayan ang asikasuhin, hindi sariling mithin. Taga saan pa po kayong lokal galing, Brad? Taga saan pa kayo lugar? Nueva Ecija po. Nueva Ecija, San Jose, Nueva Ecija. San Jose, San Jose, Nueva Ecija. Anong oras po kayo dumating dito sa area ng Mel Lopez Boulevard? Po, mga 10 Kagabi. Kagabi. Oo. Kagabi pa. Brad, ano po pangalan nyo? Ilabier po. Ilabier, taga lokal ng... Kasi po pala 6:30 ng hapon. Kahapon kayo? Sa kahapon na 6:30. Doon lang kayo nakaparada sa may Mel Lopez Boulevard. Sa Mel Lopez Boulevard. Ano yan? Bus? Bus sinakyan nila? Bus. Mga ilang bus po kayo? Van po. Van. Nakaban. Van, no? Maraming bus at maraming van na nakahilera. Dito, 3 lane na yung nasasakop ng Mel Lopez Boulevard. Dito kami nagsimula sa malapit sa Kapulong, Moriones. Pero yung Mel Lopez Boulevard, boy, ay kung may dadaan, makakadaan pa ba sa sakyan? Yung nakakadaan mula doon sa may Kapulong, Moriones, pero pagdating sa Jalpan Bridge, pag-akyat mo, medyo mabagal na doon. Dahil sa Anda Circle, so andun na yung yung nakaharang. Sarado na doon, Anda Circle. Sarado na doon, yung mga hindi na pinadada. Kaya yung mga membro ng Iglesia ni Cristo na napakarami mula dito sa mula doon sa area ng Jalpan, naglalakad na lang sila. Yan yung mga galing sa norte, ano? Diyan ang lugar nila. Diyan ang lugar sa mga galing sa norte. Mga gaano pa kalayo yon na boy, yung Mel Lopez Boulevard na yan papunta sa Quirino Grandstand. Mga ilang kilometro pa yan? Malayo eh. Parang malayo yan. Malayo pa, ano? Hindi inihinga lang yung 30 anyos. Almost 4 kilometers daw pala. 4 kilometers. 4 kilometers. Pero parang sa ganitong boy, sa ganitong oras naman, ang ganda ng panahon. Masarap maglakad. Oo. At dyan yung mga video na pinadala ko talagang ito. Kumakaway-kaway pa sa'yo eh. Kumakaway-kaway pa sa'yo. Yan. Yan yung mga video natin. Ngayon, andito na ako sa Ross Boulevard at Katikbak. Nakita mo ba, boy? Nakita mo ba yung bit-bit nila? Kung ano-ano yung mga bit-bit nila na yan? Mga placard nila. Adobo yata yung bit-bit eh. Adobo. Pagkain. Kanya-kanyang baon. May baon. May baon na sila. Bukod para may mga nagbibigay din ng pagkain. Pero may mga baon eh. May mga baon. May dala rin silang yung lalagyan ng basura, plastic. Yun ang actually yun yung tatanong natin. May mga iba pa silang bitbit. Plastic pala yun na lalagyan ng basura na maaring malikha mamaya, ano? Oo. Yung halimbawa, may baon sila, may pagkain sila. Yung mga pinaglagyan ay doon nila ilagay para pag-gawin nila, dala-dala din. Para kung aabutang malinis yung lugar, pag iiwanan ding malinis yung lugar. Oo. Yan yung mga tagubilin sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo dito sa isisinagawang National Rally for Peace. At karamihan dito, kasi NLEX to eh, pagka dire-diretso mo yung Mel Lopez Boulevard, diba, yung andito na shortcut, papunta ka ng NLEX. Kaya dito sila dumaan. Oo, tama. Tatlo yung lane, nakita ko kanina, 3 lane na nasasakop na dahil puro sasakyan na. Yung kahaba nito nga Mel Lopez Boulevard. Meron pang darating mamaya, mga taga Manila naman, taga distrito ng Manila. Kaya ang dating nila mamaya alas 8, ibig sabihin, nauna yung magaling ng probinsya,
na dito sila naglakad mula sa dito sa Kapulong, Moriones, hanggang dito na sa malapit sa Rose Boulevard at Katigbak, at marami nang punong-puno na. Karamihan ng mga dadumalo rito, mga nakaputi, at may mga t-shirt na National Rally for Peace 1-13-2025. Ayan yung sitwasyon, maganda yung panahon, walang pag-ambon ngayong araw na ito. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, boy. Samantala, dito sa mas malapit-lapit sa Ross Boulevard, Sige nga. andun si RH23 Edwin Duque. Kami Edwin! Kajeri Katunying ay itong kanto ng Quirino Highway, Quirino, itong pinakakanto ng Quirino at Ross Boulevard. Ross Boulevard, Ay sarado na yan para sa motorista at hindi Ay, na ganon? diretso. Hindi na Ito may bahagi ng Quirino Grandstand. Ay, ganon? Pwede nga pag galing ka ng Cavite, ibamando ka ng mga membro ng ISKA International. Kakanan ka, papuntang dito sa may bahagi ng LRT. Oo. At pwede kang kumaliwa dito sa may service road. Open pa rin niya service road. Service road, open. Ginagayad ng mga scan. Pero yung mismong Ross Boulevard, sarado na. Mula Quirino. So, ginawa kasing gagawin para nahan to. Ngayon, yung dadaan ng service road papuntang Quirino Grandstand, mag-i-turn ka dyan, unahan ng bahagi ng US Embassy. Pag naibaba ka na dyan, babalik na sila doon sa pinanggalingan kung sa mga designated park na ibinigay sa kanila. Kaya malinis itong Ross Boulevard. Karamihan naman yung mga naglalakad naman from Cavite na galing dyan sa may bahagi ng Coastal Road, bahagi ng Southern Luzon, ay dito muna sila nakaiba, dito muna sa may bahagi ng Dolomite. Dolomite Beach. Oras at naka-ready, may mga hawak na placards na National Peace Rally. Ito, Edwin. Saan parte itong mga nakikita kong ang daming May mga portalet? na katakot-takot yung portalet. Sa oras na ito ay daming nakapilang mga kapatiran natin sa Iglesia ni Cristo na dyan sa portalet sa mayroong Boulevard southbound. At marami yan. Mamimili lang sila kung anong kulay gusto nila. Saan malapit? Kulay-kulay. Anong Ross Boulevard? Saan malapit yan? Kasi kanina pa, ang dami ko nakikita mga naghahanap ng CR eh. Bago ka makarating ng Quirino Grandstand, pag galing ka ng bago ka makarating ng Quirino Avenue. Dito sa may kanto ng Ross Boulevard dyan. Pag galing ka ng Quirino Grandstand. Yung mainam, Yeah, tapos sa may bahagi naman ng Calao, may mga portalet din. Tapos doon sa may bahagi na pupunta ng Anta Circle, may portalet. Sa Nagkalat, yung portalet na inilagay ng MMD kapon pa lang. Kaya hindi ganong problema kapag ikaw ay gustong umihi o tawag ng emergency, may mga nakakalat na portalet. Ang kagandahan nito, nakakadaan pa rin yung masasakyan. Dahil bawat side, one side of parking lang ang ginagawa. So katuwang ang MMDA, ang Manila Traffic Bureau, ang ISKA International. Kaya hindi ka magambang, hindi ka makakadaan eh. Kahit marami lang mga kapatid natin sa iglesia na naglalakad, nakakarating ka pa rin sa may kanto ng bago Quirino Grandstand, sa may kanto ng Calao para drop out. Then babalik ka sa ibang kung saan manggagaling at pwede pumarada. Pag galing ka naman ng Camanaba area, galing ka ng Quezon City. Sa kanina, nadaanan namin, ang paradahan niya ay umabot na halos ng Espanya. So sa mga oras na ito, siguradong mas malawak, no? Baka abot mo ito hanggang bago ang bahagi ng Camanaba. Pag galing ka ng North Luzon, via Smart Connect, bababa ka ng Road 10 sa may nabutas. Patungo ay nasa bandang pier na rin yung ibang nakapark na mga sasakyan dahil sa iba't ibang bahagi ng Northern Luzon. Kaya sa mga oras nito ay hindi ka pwedeng sumingit. Dahil kung may nauna, sila yung nauna, maghahanap ka ng paradahan mo, ginagayad ka naman kung saan pwede. Kaya kaso lang, medyo malayo na. Kaya ibang mga kapatid natin sa INC, nagaling sa iba't ibang lugar, pinagsisikapan. Pero hindi na
hindi na makakarating ng Quirino Grandstand. Halimbawa, yung bahagi ng Manila City Hall. Yan ay naglalakad na yan. Yung iba galing na ng Quiapo, naglalakad na. Kasi ang advice, mukhang pahirapan na. Hindi na itong Calao, sarado na yan. So UN Avenue, pag via LRT ka, dito kakanan ka ng UN. Pagdating mo ng Rojas, pwede ka nang mag-drop, tapos babalik ka na. Kaya makakarating ka pa rin, kaso lang medyo matraffic na. Pagdating dito sa may bahagi doon ng UN, papuntang Rojas Boulevard. Yan ating update. At mamayang hapon pa yung pinaka-main event. Pero ngayon pa lang, dagsa at tuloy-tuloy yung dagsa ng kapatira ng Iglesia ng Cristo para dadalo sa National Face Rally dito sa Quirino Grandstand. Alas 23, Edwin po kinagulat sa Disa Race. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edwin. Samantala! Ay, ayaw palang tumunog nito. May flash report, kumbachero. May sunog mula sa Cavite pala ito, Bacoor, Cavite. Alamin natin ang balita mula kay RH15, Giselle Ricafort. Coming, Giselle! Tinging malaking sunog ang sumiklab dito sa isang residential area sa may bahagi ng Zapote 1 sa may Bacoor sa Cavite. Itinaas na ng Bureau of Fire Protection sa ikatlong alarma ang sunog na nagsimula kaninang alas 5:29 ng madaling araw. Sa coastal area pa lamang sa bahagi ng Las Piñas, tanaw na yung napakataas at maitim na usok mula sa sunog na yan at medyo imputo na rin yung pila ng mga sasakyan doon. Kanya-kanya ng likas yung mga residente palabas sa mga nasusunog ilang bahay habang nagsasalba na rin ng gamit yung mga katabilang establishmento sa takot naman na madamay. 8 truck na ng bumbero ang nagtutulong-tulong para maapula itong sunog habang yung isa naman na sunog ay sumasampa na doon sa mga nagtataas ang mga bakod. Gumagamit na sila ng agdanano para mapasok yung nagsusunog ng mga kabahayan. Makipot kasi yung iskinita na kailangang daanan ng mga bumbero bago makarating doon sa mga apektadong kabahayan. Hindi pa masabi ng Bureau of Fire Protection kung anong sanhi ng sunog at kung gaano kaming mga bahay ang nilalamo ng apoy. Ito si Giselle Ricafort para sa Leader Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Thank you, Giselle. Alas 6:34 ang ating oras. Magbabalik pa rin ng ACS Balita. This time check is brought to you by Balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi, hi, hi! Maganda morning. Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Pride Day. Yuhuu! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumitman siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2, Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Alas 6:39, tuloy ang ACS Balita. Ibinida ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga tagumpay ng Pilipinas sa mga miyembro ng Diplomatic Corps sa tradisyonal na Vin de Honor sa Palasyo. Sa kanyang mensahe, partikular na ipinagmalaki ng Pangulo ang paglago ng ekonomiya na anyay isa pa rin sa mga nangunguna sa Asia na may 5.8% GDP. Bukod dito, sinabi ng Pangulo na tumaas din ang revenue collection ng bansa sa higit 4 na trilyong piso at nanguna sa debt transparency ranking ng 50 bansa. Binanggit ng Pangulo ang credit rating upgrade at positive economic outlook mula sa credit rating agencies, maging ang latest na pagbaba ng unemployment rate. With strong macroeconomic fundamentals, we are confident that the country will be able to hit this year the GNI per capita range set for us by the World Bank to reach the upper middle income status country, coming off from an all-time high record registered in 2023 to the tune of $4,335 or 1,165 Philippine pesos.
si Pangulong Bongbong Marcos. Alas 6:41 na ng umaga na imbag na bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayon, gising na. Ang pagkontrol sa inflation at presyo ng mga pagkain at serbisyo ang most urgent national concern pa rin ng mga Pilipino. Batay sa fourth quarter 2024 tugon ng masa survey na isinagawa ng Okta Research Group, 56% ng mga Pinoy ang nagsabing ang pagkontrol sa presyo ng basic goods and commodities ang kanilang top concern. Mas mababa ng 10% sa third quarter survey ng Okta Research na 66%. Pangalawa sa pangunahing concern o alalahanin ng mga Pinoy ay ang abot kayang pagkain. Pangatlo ang dagdag sweldo. Sumunod ang pag-ahon sa kahirapan. Ayun. At paglikha ng trabaho. Pagdating naman sa personal level, manatiling malusog at pag-iwas sa sakit ang most urgent concern ng karamihang Pilipino. Isasagawa na mamayang alas 7 ng umaga ang ang naipagpalibang trilateral leaders phone call meeting ni na Pangulong Bongbong Marcos, US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba. Ito'y matapos i-reschedule ang nakatakdang pagpupulong noong linggo dahil sa patuloy na wildfire sa Los Angeles sa California. Layo ng pagpupulong na talakayin ang mga deployment sa Pilipinas, Japan at sa US sa ilalim ng trilateral agreement na isinapormal noong April 2024. Alas 6:43, meron tayong bad news. May panibagong round ng oil price hike bukas. Naku po. Ito na po ang ikalawang sunod na linggo ngayon 2025. Matapos ang halos piso kada litro na pagtaas ng pump prices noong nakaraang linggo, nakaamba namang sumirit ng hanggang 75 centavos kada litro ang presyo ng gasolina at kerosene habang piso kada litro sa diesel. Ang estimated price adjustment ay nakabatay sa International Petroleum Trading sa nakalipas na 4 na araw. Sasabayan naman ng grupong Manibela ang National Peace Rally ng Iglesia ni Cristo at ito'y gagawin nila sa pamamagitan ng pagsasagawa ng transport strike ngayong araw. Sa kanilang Facebook page, sinabi ng grupo na ang kanilang kilos protesta ay layong manawagan sa LTFRB at DOTR na ibalik ang kanilang 5 taong prangkisa. Git ng grupo na nanatiling bingi ang mga ahensya ng gobyerno sa panawagan na i-extend ang kanilang franchise at rehistro upang patuloy na makabiyahe habang kinukundina nila ang patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo na pahirap sa kanilang hanapbuhay. Inaasahan naman na wala itong magiging epekto dahil suspendido nga ang klase at trabaho sa Maynila, Pasay at Quezon City. Inaresto ng pulisya at ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa Paliton Beach, San Juan, Siquijor ang 5 miyembro ng isang grupo na gumagawa ng mga singsing gamit ang 10 pisong barya. Isa daw po itong iligal na gawain na sumisira sa integridad ng pera sa bansa. Bawal pala yung ginagawa ni. Bawal pala yun. Ayon kay Mark Fajardo, Senior Investigation Officer ng BSP Payment and Currency Investigation Group. 10 pesos? Ano ba yun? Yung ba yung parang may ano sa paligid? Parang ginto. Parang ganun ang itsura. Nag-iipon ako nun eh. Ganun ba? Nag-iipon ako nun. Kasi may nagsabi sa akin, binibili daw ng 5,000 ang isa. Ganun ba? Oo. Ang dami ko nang naipon na ganun. Baka nga namimili yung mga gumagawa ng singsing. Baka nga yun. Pero ang mahal nun, 5,000. Oo, 5,000. 5,000. 10 pesos, magiging 5,000. Araw, kumbatsero, ang ginagawa daw singsing, yung 25. 25. Yung 25, kaya lang, pamaliliit ang daliri lang yun. Ito, malaki ito. Malaki yan. Laki naman. Bawal pala yun. Ayon kay Mark Fajardo ng BSP, ibinebenta ang mga singsing. Ayan, Ito pong handcrafted rings na gawa mula sa barya ng halagang 1,500 sa mga turista. Tingnan mo na, Batay sa investigasyon, ang grupo ay nakagagawa ng isang singsing sa loob lamang ng 40 minuto. Ba? Magaling tong grupo na to. Nakakapag-produce ang grupo ng 20 hanggang 30 singsing araw-araw at tinatayang kumikita ng 50,000 piso per day.
Sinabi ni Fajardo na naharap sa mabigat na kaso ang 5 suspect dahil ipinagbabawal ang defacement, mutilation, pagpunit, pagsunog, pagsira sa Philippine Central Bank notes at coins sa ilalim ng Presidential Decree 247. Ayan, may batas pala dyan. Alas 6:46 ang ating oras. Nakaantabay na ang nasa 5,000 pulis ng NCRPO para magbigay seguridad sa peace rally ng Iglesia ni Cristo ngayong araw. Sa panayam ng DZRH, sinabi ng OIC Regional Public Information Office na si Major Mirna Diploma na fully equipped at ready na ang kanilang hanay sa NCRPO para sa security coverage ng naturang aktibidad. Ito'y sa gitna ng inaasahang pagbungos ng nasa 1 milyong miyembro ng INC na lalahok sa peace rally sa Quirino Grandstand. Upang masiguro na mapayapa, maayos at matagumpay ang National Rally for Peace ngayong darating na Lunes, bukas na po yan sa Quirino Grandstand, na magsisimula ang kanilang event from 7 a.m. onward. Nasa 5,000 NCRPO personnel will be deployed para magbigay ng seguridad sa lugar, parking areas, ruta, road closures, crowd control, siguruhin na walang insidente o casualty, direction and control ng traffic sa lahat ng places of convergence at emergency response if needed. Katuwang po ang iba't ibang government agencies and Manila LGU at garon din po ang Iglesia ni Cristo. Yun, si Police Major Mirna Diploma ng NCRPO. Alala ko pala, ito palang spokesperson ng PNP, si Brigadier General Jean Fajardo, ay nalipat na. Oh, nalipat na. Siya na ngayon ang Regional Director ng PRO 3 Central Luzon. Aba, Central Luzon. Oo, congratulations. Si General Red Maranan. Si General Red Maranan ay namamapak ng Lechon Cebu sa Region 7. Tingnan mo nga naman. Congratulations sa General Jean Fajardo. Tatahimik kayo eh. Nandiyan na pala kayo sa Region 3. Wala ba tayong sisig dyan? Kay General Red Maranan naman, wala ba tayong Lechon Cebu dyan? Eh bahala si Colonel Chito Makaspak ng Angeles City. Sa sisig natin. Masarap bang magsisig yan si Colonel Makaspak? Eh tanong mo kay Assistant Secretary General Eli Cruz. Alam niya yan. Samantala, mas seseryosohin ng House Quinta Committee ang investigasyon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas. Ito ang tiniyak ni Committee Overall Chairman Albay 2nd District Representative Joey Salceda sa pagbabalik ng sesyon ng Kongreso ngayong araw. Init ni Salceda na paigtingin nila ang pagpapababa sa presyo ng bigas lalo na sa mga supermarket. Tinitingnan ang anggulo ng PNP ang koneksyon ng serye ng kidnapping sa mga Chinese national sa Maynila, Bulacan at Calabarzon sa pagsasara ng pogo sa bansa. Sinabi ni PNP Regional Police Office 3 Director Brigadier General Jean Fajardo, yun, meron na pala siyang balita. Nakikipag-ugnayan na sila sa anti-kidnapping group at lumalabas na Chinese national din ang nasa likod ng kidnapping sa kapwa nito Chinese. Nakalulungkot daw na bagamat pinalaya ang ibang nakidnap ay nagbayad naman ang mga ito ng ransom. Ang ilan patuloy pa rin nawawala at yung iba patay na. Git ni Fajardo, hindi nila papayagan na magtuloy-tuloy ang maliliit na operasyon ng pogo dahil ito ang nagiging ugat kapag hindi nila nakuha ang gusto ay nangingidnap. Naghatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Ba. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. Bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Ay, eto na.
Ito na ang inaabangan ninyong maagang pamimigay ng pera sa DZRH. Bagong taon, bagong lakas, mas malakas promo. Aba. Makinig na maigi kung saan ang location ng DZRH roving team. Baka kayo ang mahuli habang nakikinig o nanonood at manalo ng 1,000 pesos at mga groceries. Kaya ilakas din ninyo ang mga radyo at telebisyon para sa inyong pati na ang inyong mga cellphone. Yun, kung dyan kayo nakatutok. Eto na yata paring het, ano? Eto na. Ready na, andyan na. Ang ating RH6 Sherwin Alfaro. Go, go, go! Ito na ang ating winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas promo. Yes, Jerry Katonying, Jerry Katonying. Maingay kasi dito sa background ko. Tignan mo naman. Aba, tignan mo nga. Parang don ang dating mo dyan, ah. Tignan mo naman itong nakayanan ko ipatay. Oh, ganda. Di ba? Paglabas mo, labas ulit. Alfresco, alfresco. Alfresco bahay. Pero, saan ba yang Pedro Cruz? Barangay Pedro Cruz, saan ba yan? Ang Pedro Cruz, dito to sa likod ng Agora Market. So Agora Market nandyan lang sa may likuran lang. Mga si Sherwin, angat ng kamay, may dala-dala, may hawak-hawak na pera. Pag ganun lang na. Kaya lang ang buhay-buhay dito sa Pedro Cruz. Pag halimbawa na wala kang magawa, nalaglag tuloy. Nalaglag tuloy. Pero ito, hindi to malalaglag dahil etong pupuntahan natin, isa sa mga founder ng empanada sa buong Pilipinas. Ang matindi. Si Nanay Norma Castro. May patarpulin pa siya. Tignan mo naman. Nakakatakot naman yung ganyan tarpulin. Tignan mo yung mukha. Tignan mo. Kamukha niya yung taga-kabila, yung taga-7. Oo nga, oo. Kay Susan tayo. Kay Susan tayo. Hindi to si Norma Castro. Kay Susan tayo dito sa merong special na empanada since 1989. Special nga ba yan? Palis na yata yun kasi since 1989 2025 na ngayon. So, 35 anyos na yung empanada na yan. Tignan natin, pinakamatanda empanada. Ayan, tignan mo, merong mga cheese, ham and cheese, chicken, tuna empanada. Ang nanay ni Susan. Ayan, Eto yan ni Susan. Magandang umaga po. Magandang umaga din po. Kayo po ba yung founder ng empanada dito? Yes. Opo. Opo, 30 anyos pa lang ako. Nag-empanada na ako. 30 anyos ngayon, 40 lang siya. Ay, hindi. 77 na ako. Hindi halata. Hindi halata. Oo. Pero mandagan na kayong nag-negosyo po nito. Opo, nagkikering na ka, nagaganyan po. Tapos sabi nga, nagluto pa raw kay Mayor Gia Gom. Gia po, kay Mayor Gia po. Kailangan sa San Juan, si Nanay Norma. Mantakin mo, nahuli natin si Nanay Norma. Nanay, pasok na kayo sa bahay nyo. Tuloy po kayo sa bahay nyo. Ako nagpatuloy talaga yun. May TV Ayan, Ayan, ang TV ni Nanay, ganyan. Tapos, Nanay, palagi kayo nanonood sa DZRH. Opo. Ay, mahina signal. Labas kayo ng konti. Labas tayo. Masarap pa ng pagkakahiga ko pa naman. Ano ba yan gamit ni Nanay Norma? Ano ba yan? YouTube? YouTube o cable? Signal. Signal cable, channel 18 siya nanonood. Nung na natin dito sa may kanto nitong Basa Street. Sabi niya, ay nako, DZRH palagi kung nakatune in dyan, lagi kung nanonood. Pero sino pang prito mga announcer pag umaga? Si Anthony po, saka si Jerry Basa. Jerry Baha, Anthony Taberna. Dos po. Meron kang 1,000. Thank you po. Donate. Nanay, meron ka pang DZRH grocery. Salamat po sa inyo lahat. Sa dos. Salamat. Salamat po sa pagsuporta sa DZRH. Thank you.
O na palaging nakasunin sa DZRH. Kaya naman talagang ubos palagi ang paninda niya nga empanada. Salamat po, bumalik kayo. Tama. 1989 pa kayo. Opo. Di panista ho yung empanada since 1989. Hindi pa ho. Masarap po, tikpan nyo. Ay nako, mamaya wag nyo kami hinahamon, Nanay Norma. Talagang lahat po ng inaalat sa amin kinakain namin. Titiba natin yan. Kung totoo nga masarap. Kasi ayaw namin makimaniwala sa mga sabi-sabi. Gusto namin talagang aktual na malasahan kung ano nga lasa ng empanada. Tikman nyo po, tikman nyo. Mamaya po, huwag pumandaho kayo dyan. Kaya sa mga nais-mag ng 1,000 pesos laging tumutok sa DZRH, baka kayo nasusunod dating winner sa DZRH. Bagong taon, bagong lakas promo. Aris number 6, Sherwin Battle para DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yehey! Yoho! Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Kapopoy, 3 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Lunes sa 13 ng Enero 2025. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. INC Peace Rally, kasado na 5,000 pulis ipinakalat sa Quirino Grandstand. Kongreso balik session ngayong araw, impeachment complaints laban kay VP Sara tatalakayin. Election period nagsimula na, checkpoints at gun ban ipinatupad, 10 kaagad ang arestado sa unang araw pa lang. David Singson umatras na sa senatorial race. Killer ng FEU football player na si Keith Absalon arestado na matapos ang mahigit 3 taon. Real estate broker patay ng mahulog sa ika-34 na palapag ng isang kondo sa Cebu City. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. Alas 7:05 ang ating oras. Nagsimula ng magdatingan ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand sa Maynila, kung saan gagawin ang Rally for Peace na hindi lamang kinasa sa Metro Manila kundi maging sa 12 lugar sa bansa. Ayon sa ilang miyembro ng INC, minabuti nilang lumahok sa kaganapan ngayong araw upang igit ang hangaran nilang kapayapaan sa bansa. Sisimulan ang Peace Rally alas 4 ng hapon at inaasahang magtatapos alas 6 ng gabi. Nasa 5,000 pulis ang dineploy ng PNP sa Quirino Grandstand upang matiyak ang maayos at mapayapang Peace Rally. Layo ng Peace Rally na suportahan ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na tutulan ang mga hakbang na i-impeach si Vice President Sara Duterte. Ilang kalye na sa Maynila ang isinara simula pa alas 4 kaninang madaling araw. Umapila si COMELEC Chairman George Garcia sa mga kandidato sa nalalapit na midterm election na huwag mangampanya sa kasagsagan ng National Rally for Peace ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ngayong araw. Pakiusap ni Garcia, huwag gamitin ang religious activity at sumunod kahit hindi magbabantay ang COMELEC bilang paggalang sa nasabing aktibidad.
Git pa ni Chairman, huwag abusuhin ng mga politiko ang aktibidad at huwag magpakaepal. Lalo na ito ay religious, dapat sana hindi na lang inaabuso ng mga ilang politiko. Dapat hindi sila nagpapakaepal sapagkat kaya nga po siya religious activity upang pananampalataya ng bawat isa ay mapaigting, and therefore hindi dapat pinupolitika ng iba o kaya sinasamantala para lang maipromote ang kanilang sarili. Ang tinig ni COMELEC Chairman George Garcia. Alas 7:07 ang ating oras. Ipinatutupad na ang mas mahigpit na checkpoint at gun ban kasunod ng pagsisimula ng election period para sa midterm elections. Ito ay para maiwasan ang anumang karahasan na may kaugnayan sa halalan. Dahil dito bawal na ang pagdadala o pagbibitbit ng baril kahit pa lisensyado, maliban na lang kung kasama sa listahan ng mga exempted, kabilang ang mga miyembro ng PNP, Armed Forces of the Philippines at iba pang law enforcement agencies. Limitado naman ang checkpoint sa plain view doctrine. Ibig sabihin, hindi pwedeng halughugin ang loob ng sasakyan at hindi pwedeng pababain ang driver at mga sakay nito, maliban na lang kung mayroong intelligence information na nagsasabing kinakailangang tignang mabuti ang sasakyan. 10 agad ang nasampula na maaresto dahil sa paglabag sa ipinatupad ng COMELEC na gun ban simula kahapon. Nahuli ang 7 sa mga suspect sa magkakahiwalay na checkpoint sa, hula mo ko saan? Saan? Sa Nueva Ecija. Nako po. Kabilang ang mga nasa bayan ng San Leonardo. Ayun. Jaén, Quezon at Talavera. Samantala mula naman sa mga rehiyon ng BARM, Region 12 o Soc-Sargen at Region 6 o Western Visayas, ang iba pang nahuli sa gitna ng umiiral na gun ban. Karamihan sa mga nakumpiskang baril ay kalibre 38 ang revolver at 9mm pistol na may live ammunition. Kakasuhan po ng COMELEC ang 10. Metro Manila ngayon. Balikan natin ang ating mga RH reporters sa oras na 7:08. Alamin natin ang sitwasyon sa QC. Apektado ba ang Quezon City sa mga pangyayari dito sa Maynila? RH5, Val Gonzales. Come in, Val! Kung ngayong oras na itong pag-uusapan, Jerry Tantory, ay maayos itong taba ng Commonwealth Avenue. Magkabilang panig ay kakikitaan mo ng mga sasakyan ng Iglesia ni Cristo na ang direksyon ay dyan sa bahagi ng lungsod ng Maynila. Yung bahagi nitong Commonwealth Avenue dito sa may pinaka-sentro ng kapilya ng INC ay maayos naman ang sitwasyon at yung wala naman tayong pang mga pagtitipo ng mga sasakyan na nakahilera patungo dyan sa bahagi ng lungsod ng Maynila. Pero maya-maya kang makakakita, Jerry Anthony, ng mga sasakyan na malalaman lamang dahil meron silang banner doon sa likod at gilid ng mga sasakyan na patungo dyan sa bahagi ng lungsod ng Maynila. Ito marahil ay dahil sa kagabi pa at nagsimula ng magtungo dyan sa may bahagi ng Luneta Grandstand yung mga kapatid nating miyembro ng Iglesia ni Cristo. Kanina'y umikot din tayo dito sa mga lokal na siyambahan ng INC, particular na dito sa may bahagi ng Tandang Sora at ganoon din ang sitwasyon. Mayroon mangilan-ngilan na mga sasakyang patungo dyan sa bahagi ng lungsod ng Maynila. Pero nakatanggap tayo ng mga impormasyon na yung bahagi ng Espanya dyan sa lungsod ng Maynila, pagitan ng Quezon City, pagitan ng Quezon City at ng lungsod ng Maynila ay nagsisimula ng makita yung mga sasakyan ng INC na ang direksyon ay ang Peace Corps. Makakatagos pa kaya? Mula dyan sa Welcome Rotonda, Espanya, papuntang Quiapo, papuntang Grandstand. Ang report ng Quezon City Traffic and Transport Management, Jerry Anthony, ay makakalusot pa naman. Bagamat mga pagsisigit na ng trapiko sa bahagi ng Espanya, pagitan ng Quezon City at lungsod ng Maynila. Ako'y magsasagawa pa ng mga karagdagang report hinggil dito sa isasagawang malaking rally ng Iglesia ni Cristo ngayong araw na ito.
Al Gonzales, back to you, Jerry Anthony. Thank you, Val. Samantala sa gawin ng Padre Faura, andun si RH23 Edwin Duque. Edwin! Jerry Katujing, itong Padre Faura, ito lang yung medyo nakaharap tayong maparadahan at mula rito sa kanto ng Padre Faura sa may kaban ng LRT ay naglalakad na yung mga kapatirang mga INC patungo sa Quirino Grandstand dahil lahat ay akupado na ng wala nang maparadahan. Itong harap ng DOJ, ito lamang yung pinakamaluwag na maparadahan. Kaya kanina ikot tayo ng ikot, wala na talagang maparadahan. Mabuti walang pasok. Walang pasok sa Maynila, pati ang pati ang court. Naglalakad ako ngayon sa patungo ng UN, patungo ng Quirino Grandstand dahil traffic na rin itong bahagi ng UN Avenue na kaninang umaga ay medyo nakakadaan-daan pa tayo. Pero ngayon, puro naglalakad na yung ating mga kapatira para magtungo sa Quirino Grandstand, ugnay pa rin sa gaganaping National Peace Rally dito sa Quirino Grandstand. At itong bahagi naman ng kahabaan ng Calao ay totally closed na ito. At wala na rin pwedeng pumasok dahil puno na Jerry Katujing. Kaya naglalakad na lamang yung galing na bahagi ng northern part at bahagi ng Metro. Kanina yung mga kagabi pa nakaparada, sila yung galing sa iba't ibang probinsya. Yung mga ngayon ba lang naglalakad galing sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila, sila yung taga rito sa Metro Manila. Kaya sila yung makikita natin ngayon na naglalakad. Habang yung iba naman na nakapark dito sa may bahagi ng Roas Boulevard at bahagi ng Pasay, sila yung dumating na kagabi ay nagpahinga sila sa mga bus, doon sa mga van na kanilang sasakyan. Yun ang galing naman ng bahagi ng Calabarzon na maagang dumating para hindi na sila maabala sa traffic, lalo na ngayong oras ito. Kaya mabilis na karat nito, maglalakad mga galing na sa iba't ibang bahagi ng National Capital Region. So yan pala ating update mula rito sa Padre Faura sa Manila. Aris Bendery, Edwin Duque, nagulat sa Disaris, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edwin. Samantala, yung iba natin mga kasama, si Boy Gonzales ay nasa may Quirino. Mamaya daw ng konti, may mga video siyang ipapakita. Di ba makikita yung actual na gano'n? Parang live? Ayun, you will. Mag-video na lang si Boy. Parang Zoom, Zoom. Para makita natin mismo doon sa Quirino Grandstand. Yan. Alas 7:14 ang ating oras. Magbabalik pa rin ang mga pangunahing balita. Ang balitang ito. Alas 7:21 ang ating oras. Tuloy ang mga pangunahing balita. Binawi ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson ang kanyang kandidatura sa pagkasenador para sa nalalapit na midterm elections. Sa Facebook Live ni Singson, opisyal nitong inanunsyo ang pag-atras sa pagtakbo upang lubusang magpagaling sa sakit na pneumonia. Alinsunod na rin ito sa payo ng kanyang mga doktor. Ginit ni Singson na gusto niyang makapaglingkod ng buong puso at buong lakas para sa mga Pilipino, kaya't minabuti niyang unahin ang kalusugan. Kaya matapos ang mahabang pag-isip, ang desisyon ko po, hindi na po ako tutuloy sa aking kandidatura sa Senado. Hindi po biro ang pangkampanya, lalo na ang trabaho ng isang senador kung talaga magtatrabaho. At ayaw ko pong ipilit kung aking kalusugan ang maaaring magdusa. Sa totoo lang, tumakas nila ako sa ospital dahil ayaw nila akong palabasin. Nagamot nila yung pneumonia, pero kailangan ko raw mahabang panahon ng pahinga. Ngunit gusto ko po kayong makausap na personal. Gusto ko po
Gusto ko pong makapaglingkod sa inyo ng buong puso at buong lakas. Kaya't minabuti kong unahin muna ang aking pagpapalakas upang mas lalo pa akong makatulong at makapaglingkod sa inyong lahat. Yun po ang pahayag ni Gov. Chavit Singson sa kanyang pag-atras sa kanyang kandidatura sa pagkasenador. Kaya pala nung nakaraang linggo, may schedule sana tayo ng interview, Mother, di ba? Okay. May interview sana tayo kay Gov. Chavit pero na-cancel dahil may sakit pala. Ayun, yun yung sinasabi niya, may pneumonia. Balik kayo ng regular na sesyon ng Senado at Kamara na binubuo ng Bicameral Congress matapos ang halos isang buwang Christmas break. Inaasahang tatalakay na ng Kongreso sa pagbabalik ng sesyon ang impeachment cases ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni House Secretary General Reggie Velasco, tatalakay na nila ang inihaing reklamo laban kay VP Sara sakaling wala nang maghain ng ika-4 na reklamo sa Batasan Complex sa Quezon City. Ito sa kabila ng peace rally na isasagawa ngayon na Iglesia ni Cristo na sumusuporta sa panawagan ng Pangulong Bongbong Marcos na huwag ituloy ang impeachment sa pangalawang Pangulo. Ang statement po ng Iglesia ni Cristo ay inulit ni Brother Edwil Sabala at sinasabing ang naturang peace rally ay pagsuporta sa sinabi ng Pangulo na mas maraming dapat asikasuhin ang mga mambabatas at ang pamahalaan kaysa sa impeachment. Ito po yung statement na yon ng Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Balikan nga natin. Of impeachment? Well, it was actually private communication. But nalik na, yes. Because that's really my opinion. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on it? What will happen to if somebody files an impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate, it will just take up all that, and for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Sir, have you reached the point of no return? Yan po yung statement na pinakawala ng Pangulong Bongbong Marcos noong November 29. November 29 last year, no? Ayan. Yun ang rason kung bakit ayaw niya ng impeachment. Wala daw hong madadalang kabutihan kahit sa isang mamamayang Pilipino. Wala raw hong epekto sa kabutihan ng isang mamamayang Pilipino. Samantala, naaresto na ng mga otoridad ang isa sa mga sospek sa pagpatay sa FEU football player na si Keith Absalon at pinsan nito sa Masbate noong 2021. Himasrehas ngayon ang sospek na si alias Onang na kinilalang isang high-ranking member ng NPA at isa sa most wanted individual sa Bicol Region. Nahuli si alias Onang sa ikinasang operasyon sa San Fernando, Masbate sa bisa ng arrest warrant na inisyu ng RTC 5th Judicial Region. Naharap siya sa patong-patong na kaso kabilang ang paglabag sa international humanitarian law and crimes against humanity, 2 counts ng murder at isang count ng attempted murder. Si Keith Absalon at pinsan nitong si Nolven Absalon ay nasawi ng matapos masabugan ng improvised explosive device habang nagbibisikleta lamang kasama ang pamilya. Isa si Keith sa mga tanyag na manlalaro sa FEU kung saan binigyan pa siya ng parangal ng most titles achieved by any player in the league's history. Samantala, patay ang isang 67 anyos na real estate broker matapos mahulog mula sa ika-34 na palapag ng isang kondo sa Cebu City. Batay sa investigasyon, nadula sa kanyang terrace ang biktimang si Rosana Lopez Reynes. Isang security guard ng building ang nakarinig ng malakas na kalabog sa ground floor at dito na diskubre ang dugo ang
babae sa labas ng gusali. Ayon sa pulisya, hindi naman taga-roon ang biktima at bumisita lamang sa kanyang kliyente. Sa investigasyon, lumitaw na ng hiram ng table at upuan ng biktima at ipinwesto ito sa terrace upang maggamit sa pagsasampay ng damit. Sabi ng pulisya, malakas ang hangin at buhos ng ulan nang mangyari ang insidente, kaya posibleng nawalan ito ng balanse kaya nahulog. Ayun. Kaya tumuntong doon sa lamesa. Maaari. 67 eh. Samantala, balikan natin ang National Peace Rally. Andun mismo sa Quirino Grandstand si RH29, Boy Gonzales. Kawin Boy! Boy? Ito na yung Quirino Grandstand mismo. Ayan, oo. Yung sa... Ayan, Boy? Boy. Medyo makulimlim ang panahon, ha? Oo. Sana walang ulan. Kung ganyan na magiging lagay ng panahon maghapon, ayos na ayos yan. Miyembro po ng Iglesia ni Cristo, mga nakaupo dyan sa harap ng Quirino Grandstand. Babalikan natin ang linya natin kay Boy Gonzales. Nasa phone na siya. Babalikan natin si Boy Gonzales. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Susunod! Dito mo! Sino itong kilalang stage mother at talent manager na napakahilig daw manghiram ng mga mamahaling alahas? Ang tanong naisosoli naman kaya? Nako. Yan ang tanong. Yung panghiram talagang minsan di naiiwasan yan eh. Oo, lalo na kung may mga event, may wala siyang maisuot na alahas. Sinosoli kaya? Yun ang tanong. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita. Alas 7:30. This time check is mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:36. Balikan natin ang linya kay RH29 Boy Gonzales dyan sa Quirino Grandstand. Coming Boy! Actually, Jerry, dito nga tayo sa mismong harapan ng Quirino Grandstand. Napakasikip na punong-puno na itong naturang lugar at ang lakad na lang namin para makapasok ay talaga napakabagal. At yung mula sa harapan ng Quirino Grandstand, may mga nakapaikot dito sa mismong itong lugar ay talagang walang galawan na. At may mga galing, ang nakikita ko rito, may mga pasker sila ng mga kusang lokal, halimbawa Aurora, Makati, at merong Central na dito yung pinaka nagsimula na sila. At itong medyo mahina lang yung ating signal nagkakaproblema rito. At pero nandito na ako sa parte ng malapit na sa Rosa Boulevard, pero punong-puno na itong mismong harapan nitong Rojas Boulevard. Pero ano nangyayari, Boy, sa Quirino Grandstand? Meron bang may program na ba? Ay mga pagkakalam ko mga alas 8. Ang maya-maya pa ang programa rito, pero may mga wala kang na-perform para magkaroon ng programa rito dahil sa at dito ay lumabas muna ako doon sa site. Medyo wala na tayong makita doon at andito ako ngayon sa Rojas Boulevard mismo sa may tapat ng flagpole. Talagang punong-puno bago pa makalabas dito sa naturang lugar. At tuloy-tuloy yung pagdating ng mga kapatira sa Iglesia ni Cristo dito sa venue mismo. At may galing ng probinsya, umalo na rin dito at yung iba mga taga-lokal ng Manila, distrito ng Manila.
Apo. Sa pa kayo galing, ma? Central po. Central. Doon natin nyo po. Doon natin nyo. Gusto natin nyo. Marami kayo. Marami po kami. Mga 15 bus. 15 bus. Apo. Taga-Lopan ng Luzon. Luzon po. Distrito ng Central. Bali, yung pinaka-team leader po namin ito po. Si Emil po. Ano pa pangalan nyo? Jojo Silvestre po. Jojo Silvestre. Apo. Silvestre nyo rito. Doon pa po kami sa may malapit na po sa Quiapo. Sa Quiapo? Okay. Layo nun nilakad nila mula Quiapo. Nilakad po namin. Nilakad nyo? Nilakad po namin. Okay. Pero mas kaya po, dire-diretso yan, MacArthur, Quezon Bridge, tapos Burgos. Burgos po. At mamaya, makikita natin bakit daw, boy, hindi na makadaan ang sasakyan? Hindi na yung sasakyan nyo, hindi na makapunta na. Hindi na po. Nabili 5 bus. Opo. Sa kwentang ban ho. 50 ang ban. Opo. Kapag po na Luzon Avenue. Dito ka lang yun. Opo. Okay, isang lokal pa lang yun. Kailangan talaga maglalakad Kailangan talaga maglalakad, Anthony Jerry. Yung mga galing naman ng May Lopez Boulevard sa Road 10, talaga mas malayo nilakad. Wala dyan sa Kapulong, doon sa Quirino Grandstand. At dapat talaga maglakad sa may mga designated na parking area ang mga galing sa mga iba't ibang lugar. Ang kabating Rose Boulevard, Burgos Avenue, dito sa may Lopez Boulevard sa Anda Circle, ay nakaparada na. Halos 3 lane na yung sakop ng mga sakyan galing sa iba't ibang lugar. Ngayong National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo. Ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, boy! Pangunahing balita! Samantala, si Mayor Hani Lacuna ay nasa linya natin. Mayor, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Magandang umaga po, Ka Tunying at Ka Jerry. Magandang umaga po sa inyo mga taga-subaybay. Ang Maynila ang host ng isang malaking event na ito. Kumusta po ngayon ang monitoring nyo, Mayor? Gaya nga po ng amin pong napagkasunduan, ng pamunaan po ng Iglesia ni Cristo, ay ang lungsod ng Maynila po ay nakaalalay sa lahat po ng paghahanda para po sa National Rally for Peace. Nakailang coordination din po tayo at may mga itinalaga po. Kanina naririnig ko po yung balita na naglalakad na po ang iba po mga kapatid. Yan po ay sa kadahilan na meron po mga lugar talaga kung saan maaari lang pong may mga parking area designated po tayo para po sa ating mga kapatid na tutungo po dyan sa grandstand. Opo. Yung iba po yata ang ginawa ay nag-LRT. Marami po yatang nag-LRT. Meron din po ba kayong dineploy ng mga tao doon para sa gabayan yung mga attendees? Meron po. Meron po tayong mga kapulisan, Manila Traffic and Parking Bureau Enforcers na nakaalalay po sa lahat po ng pupunta sa Quirino Grandstand, sa lahat po ng mga lugar na maaari po nilang gamitin para makarating lang po sa Luneta Grandstand. Napakarami ho nito. Dito pa lang ho sa kaninang madilim pa dito sa paligid ng CCP Complex, ang dami na hong nakapwesto rito at naglalakad na papunta dyan sa Maynila, papunta ng Quirino Grandstand. So, sa monitoring ninyo, wala naman hong problema, Mayor, sa mga habang papalapit yung mismong programa ng Peace Rally? Sa ngayon po wala pa naman pong naitatala o nai-report na nagiging problema. Magsimula po kasi kaninang alas 12 ng hating gabi ay nagsarado na po tayo ng mga lugar o ng mga kalye. Nang sa gayon naman po, hindi rin mahirapan yung mga naglalakad. Hindi po sila, hindi po magkakaroon ng problema patungkol po sa traffic. Kapag ganito hong karaming kalaking crowd, ang problema ho lagi dito yung toilet, Mayor. Meron naman po tayong
ipinrovide na mga portalets po. Galing po sa lungsod ng Maynila at saka sa MMDA. Meron din po. Mukhang wala kayong masyado namang magiging problema sa basura. Sana. Dahil matindi pala ang instruction sa mga kapatid at may mga kanya-kanyang dalang basurahan Opo, yun po ang nakarating din po sa amin na nagbigay din po ng paalala na magdala po ng sarili nilang panghakot ng mga kalat po nila. Nang sa gayon po ay tulong-tulong po lahat para masiguro na malinis po pagkatapos po ng National Rally for Peace. Opo. Okay. Mayor, marami po salamat. Ingat po kayo, Mayor. Monitor din po kami. Thank you po. Opo, salamat. Manila Mayor Honey Lacuna. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Si Kuya Arthur Fermin, mamata-mata na lang daw sila sa mga pagmumonitor. Gusto niyo umattend. Saan ba sila? Sa distrito daw sila ng Nagoya, Japan. Kaisa daw sila sa isinasigawang Rally for Peace ng INC. Monitoring daw sila lahat sa nangyayari ngayon dito. Samantala, makikipagpulong ang Eastern Police District sa Commission on Elections para linawin ang patakaran sa pamahagi ng ayuda sa Eastern Metro Manila. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni EPD Director Colonel Villamor Tuliao na iniiwasan nilang malito ang kapulisan sa pagpapatupad ng batas kontra vote buying. Ayon kay Tuliao, maaari kasing gamitin ng mga politiko ang pamimigay ng ayuda bilang alibay sa pamimili ng boto. Ginawa ng opisyal ang pahayag matapos magbukas ang bagong District Election Monitoring and Action Center. Baka nagagamit na ito ng mga kandidato para dun sa kanilang advantage. Kaya dun tayo gusto natin linawin yun para hindi naman makonfuse yung ating mga pulis sa pag-i-implement ng mga ganitong regulasyon. Si Colonel Villamor Tuliao ng EPD. Magbubukas ang Pilipinas ng 4 na foreign mission sa North America at Asia Pacific para lumawak ang pakikipag-ugnayan nito sa buong mundo at mapatatag ang international na relasyon ng bansa. Sa talumpati sa taunang Vandanur na dinaluhan ng mga miyembro ng Diplomatic Corps mula sa iba't ibang bansa, sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos na palalawakin at palalakasin ng Pilipinas ang diplomatikong pakikipag-ugnayan sa mga dayuhang pamahalaan. Through our independent foreign policy, we have broadened and strengthened our diplomatic reach and engagements with the world. Last year, we opened 4 embassies in Europe and in Latin America. This year, we will be opening 4 more foreign service posts in North America, in Asia, and the Pacific. And by the end of 2025, we will have 102 posts, effectively widening our reach globally. Ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos. May follow-up tayo sa sunog dyan sa Bacoor, Cavite. Andun pa rin si RH15 Giselle Recaport. Come in, Giselle! Jerry, katunying alas 7:04 ng umaga, apulado na ang malaking sunog dito sa kataasan sa Pote 1, Bacoor sa Cavite. Higit 3 oras yan matapos sumiklab ang sunog kaninang pasado alas 4 ng umaga at mabilis itinaas sa ikatlong alarma ng Bureau of Protection. Ayon kay Zapote 2 Kagawad Marvin Jimenez, kumalat din sa ilang kabahayan sa Zapote 2 ang sunog mula sa Zapote 1. Hindi daw bababa sa 10 kabahayan ang tinupok ng apoy sa kanila pero mas marami sa kalapit nilang barangay. Sa impormasyon ni Kagawad, nagsimula ang sunog sa nag-spark na kuryente sa loob ng isang bahay na mabilis kumalat sa katabi nitong junk shop. Wala namang napaulat na nasawi o nasugatan sa panig ng mga residente, bumbero o mga volunteers. Pero may nirespondihan itong Philippine Red Cross na isang 42 anyos na ginang na kinilalang sina Sultana na dulas umano habang naglilikas ng kanilang kagamitan. Hindi nasunog ang kanilang bahay pero natatakot ang madamay ang ginang na umiinda ngayon ng pagkahilo, pananakit ng ulong tumama sa semento
at ngayon nilulunasan na ng mga tauhan ng Philippine Red Cross. 10 truck ng mga bombero at 30 na grupo ng mga volunteers na nagtulong-tulong sa pag-apula ng sunog na inaalam pa kung gaano karaming bahay ang apektado at magkano ang mga naabong ari-arian. Itong si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle. Samantala, bumalik sa West Philippine Sea sa Zambales ang monster ship ng China Coast Guard nitong weekend. Ilang araw nang ito'y umalis sa lugar. Pero hinarang ito ng BRP Teresa Magbanua sa pamamagitan ng radio challenge para hindi makalapit habang nasa West Philippine Sea. Sa ulat ng Coast Guard, ipinadala ng China ang monster ship matapos maitaboy ng Coast Guard ang isa pang barko ng China na Vessel 3304. Nananatili pa rin sa watch list ng Amerika o US Trade Representatives ang Green Hills Shopping Center sa San Juan sa Maynila. Bakit naman? Dahil daw po ito sa pamimeke at pamimirata ng ilang mga legit na produkto o product brand ng US. Matatandaan noong 2022 at 2023 ay nakasama rin sa watch list ng US ang Green Hills Shopping Center habang nakapagtala ang National Committee on Intellectual Property Rights ng nasa $617 million na halaga ng mga nasabat na mga piratang produkto noong 2024. Dami. Dami nito. Dami yan. Mas mataas ito kumpara sa naman, maganda naman Class A nga parang totoo nga diba? Sino ba ang dapat na umaksyon dyan? Lalo't na nakikilala na babansagang ganyan ng Green Hills. Mayor ba? DTI ba? Hindi. May isa, NBI kasama. NBI. Pag nagreklamo yung mga kumpanya, kasama yung Bureau of Customs. Ayan, dahil yung iba dyan galing din sa ibang bansa. Isip-isipin mo, merong Louis Vuitton. Kaya nga. At pag tinignan mo, sabi nga, depende sa magdadala pero sila mismo, yung mga nagtitinda ron, alam nila. Pag nakita nga naglalakad ka ron at urig yung gamit mo, sasabihin, uy ma'am, urig yan Naalala ko nung araw kumbatsero, nung nauuso pala yung DVD. Yun, DVD. Yan dyan ako nagkukuha ng magagandang kopya, kumbatsero. Pupunta ako. Class A kasi. Ganda talaga. Ang iisipin mo naman, baka sabihin ng mga nakikinig, ikaw pala Katunying, tumatangkilik ka pala yan. Ikaw ba hindi? Diba? May DVD ba? Ngayon, mabilis na nawala yung technology niyan Ano tawag doon, kumbatsero? Yung Ray something? Blu-ray. Blu-ray copy. Blu-ray copy niyan. Unahing balita sa showbiz. Bago lang po natin tawagin ang ating showbiz legend, ay may mensahe lang po sa atin si Executive Secretary Lucas Bersamin. Ito po, babasahin lang natin ang mabilis. Sabi niya, ito daw pong ginagawa ng Iglesia ni Cristo ay bahagi ng kanilang karapatan. To peaceably assemble is a bedrock right guaranteed by our Constitution, cherished by our people, and consistently upheld by this administration. All government agencies are therefore ordered that this right to be exercised today by our Iglesia ni Cristo brethren should not be impaired. In this light, agencies concerned with the maintenance of peace and order, as well as with traffic and transportation management, including emergency health services, should be ready to provide assistance whenever such is needed by their fellow citizens. Walang duda ang aming paniniwala na magiging mapayapa, matiwasay at makabuluhan ang mga pagtitipon sa araw na ito. Higit sa lahat, umaasa kami na ang mga ipapahayag ng mga opinyon ay makatutulong sa paglilinaw sa mga usaping kinakaharap ng ating bansa at maghahatid sa atin ng tunay na pagkakaisa na ating inaasam. Sa pagkilatis at pakikinig lamang sa lahat ng panig sa isang usapin ang siyang magdudulot ng kalinawan
na ating hinaharap. Ito na huling talata, kumpatsero. We view today's assemblies as part of the national conversation we should be having as a people to bring clarity and consensus on issues that face us all and affect our future. Signed, Executive Secretary Lucas P. Bersamin. Yun. Yun po yung statement galing sa Malacanang. Ayan. Ay, Kuyang Chris Nulod, magandang morning. Kuya Chris! Si Ka Jerry Labasan sabi, naghahanap daw siya ng portalet. Ganun. Dito raw sila. Ng Pampers. Dito raw sila sa may Star City nakaparada. Ganun ba? Good morning kay Jerry at saka kay Ate Beth at magandang morning din po kay Dr. Deng Gallardo, ang presidente ng kabubukas pa lang na St. Dominic General Hospital dyan po sa Santo Domingo, Nueva Ecija. Nakita natin dyan yung chairman ng ospital. Ang ganda ng ospital, kumpatsero. Ganun ba? Si Chairman Engineer Ronald Talents, andyan ako kahapon at nakilala din natin ang personal. Yung manugang ni Kapitan Ido, yung mayor ng Santo Domingo, Nueva Ecija, si Mayor Aimee de Guzman. Ayan. Good morning. Good morning. Si Kachek Talay ay naghahanap na ng mga kasamang habang nandyan sa Quirino Grandstand. At si General Eli Mata pala layo na ng HPG. Ayun, siya ng bagong chief ng Highway Patrol Group. General Eli Mata, congratulations. Congratulations. Kasoji Jimenez at Engineer Carlos John Mercado. Ayan sila ay papalapit na sa Quirino Grandstand. Eto na. Sino ba itong kilalang stage mother na mahilig daw manghiram ng mga alahas? Isinosoli naman kaya? Gatid sa atin ang ating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Mukhang wala na naman akong boss. Uso yung ganyan, yung may mga sipon, ubo, ayan. Talaga. Okay ka naman. Okay na. Nakakaloka sa super mega nakakabaliw ang isang kilalang stage mother o dating aktresa na kung saan ay mahilig pala itong manghiram ng mga alahas. Isinosoli naman, kaya lang ipinalalabas niya lagi na kanya ito at pagkayaman-yaman niya. Pero ang totoo, hinihiram lang pala niya ito madalas sa kanyang mga kaibigan. At ang nakakaloka pang gawain ng naturang aktresa na dati na itong aktresa ay may mga kaibigan itong alahera. Hihiramin yung alahas, sasabihin susubukan lang daw niya. Pero pagkatapos pumunta sa mga okasyon, ay sasabihin niyang, ay hindi maganda, hindi ko type. Pero ang ending, nagamit niya na. Nagamit na. Yung nga naman, di ba? At least nagamit niya na. Hindi pa siya nakapagbayad, di ba? Bongga, matalino talaga ang babaeng ito na kung saan, kung iisipin mo, ang dami-dami niyang alahas. Pero karamihan pala sa mga alahas na yon ay hiram lang sa mga kaibigan. Magaling, wais din. Yes. Wais si Mrs. Binabalik naman pala. Clue! Sa kanya. Well, ang clue rito sa naturang dating aktresa na ito, may anak siya sa showbiz, of course. Dating sikat na sikat ang kanyang anak sa showbiz. At ayun, lagi silang nag-aaway. Paborito ba siya ng kanyang manugang? Yan. Paborito siya dahil sasabihin ko sana. Basta kayo naman, kayo tanong ng tanong, alam nyo naman, mabiglain ako. Sinasagot ko agad yan. Anyway, yun na nga yung actress na ang pangalan niya ay parang isang pelikula. Ayan isang pelikula, ang kanyang pangalan na international movie na talaga namang medyo nakakatakot. Iyan ang ating DZRH Showbizatas News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Babu! Thank you, Morley. Take it away. Ay,
Ay! Baka may mga kailangan na kayo ipaayos sa inyong mga bahay, ho? Tulad ng bubong. Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganting bubong na matibay na makulay pa, Mag-Cherry Loom pre-painted ka na! Uy, eco-friendly at advanced technology ba ang hanap mo sa sasakyan? Subukan ng Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid Crossover at Tiggo 7 Pro Hybrid SUV. Ang Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid at Tiggo 7 Pro Hybrid ay mayroong 1.5 turbocharged na makina para sa mas swabing pagmamaneho. Gamit ang kanyang hybrid system na may sariling baterya, nabuboost po nito ang performance ng makina at fuel economy. Meron din itong Apple CarPlay at Android Auto para sa mas swabing connectivity. At para hassle-free ang pagbukas ng inyong trunk, lalo na kung marami kang dalang mga gamit na ikakarga. Itong Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid, naka-power tailgate na. Tingnan mo nga naman, talaga namang swak na swak ang mga sasakyan ito para sa inyong out-of-town road trips. Kaya ano pa hinihintay nyo? Mag-test drive na! Punta na sa pinakamalapit na Cherry Auto dealership. Ay! National Rally for Peace na isinasagawa ng Iglesia ni Cristo. Gaya ng panawagan natin, yung mga hindi naman sasali, iwasan na lang itong lugar para hindi na kayo ano matawag doon? Maapektuhan. Ayun. At nakakatuwa dahil sa mulit-muli inuulit ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo sa mga kapatid yung paalala na tiyaking maging malinis ang paligid bago umuwi. At huwag makikipagtalo sa mga nagpapatupad ng kaayusan, pati sa parking at sa daan. Sumunod sa ipinatutupad na kaayusan. At dapat ay mag-iwan ng bantay sa mga bus at van. Ibig sabihin, ito daw po yung mga paalala na nagpapakita, lalo magpapakita na ang Iglesia ni Cristo magaling at kilala sa pagiging organized, maayos. Sa maraming mga pagtitipon kagaya po nito. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na! Ang balitang ito ay hatid